Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Maaari pong tumakbo o magreklamo na naman si BP Sara dito po sa Supreme Court. Pero pinababasura muna ng kanyang kampo ito pong impeachment complaint laban kay BP Sara dahil sa kadahilan ng wala naman pong ultimate facts na inirereklamo, no? Panay po tinatawag nating conclusions of law. Yan. Papaliwanag po natin yan. Medyo legal na termino po yan sa legal na aksyon ng kanyang mga abogado. Okay? Pag-usapan din po natin kung ano-ano lang sinabi ni Bato. Alam niyo na ibig ko sabihin. Yung sagot po ni BP Sara kagabi, kahapon na 4:30 bago mag alas 5 ng hapon. Yung sagot niya po ay para po makakomply na kinikilala naman niya yung House of Representatives bilang tamang para hindi po siya ma-technical. Pero actually, naka-reserve po yung tinatawag na ad cautelum, bagamat sumasagot siya, nire-reserve niya naman yung rights niya para questionin, no? Itong ginagawa ng House Committee on Justice sa kanya. Okay, so sa tingin natin, ang mangyayari po niyan, aabangan lang po natin, magsasampa po na reklamo sa Supreme Court itong si BP Sara anytime. Yan po ang mga pinahihiwatig ng kanyang abogado. So ano po mangyayari? Ang mangyayari po ay sayang ang maleta. Parang katulad no nakaraang taon, sayang po ang mga binigay na budget, no? Ayon nga kay kakampi nila to si Chanco. Ayon po kay Chanco, 150 million per congressman na pipirma. Okay, pag-usapan din po natin, ito pong sinabi ni BBM na hindi daw siya tumatakbo sa mga problema. Hindi niya ugaling tumakbo sa problema, ngumingiti-ngiti pa eh. Haharapin niya ang lahat ng problema. Iyan po ang sinabi ni BBM. At siyempre, sasaglitan lang po natin tong NUP kasi ang dami pong natutuwa. Ako, napasakay ako niyang NUP na yan eh. Akala ko talaga ano eh. Pero akala ko talaga babaliktad na sila para magdo-Duterte na eh. Pero tignan niyo po yung mga action ng NUP. Alam niyo, madali lang naman pong malaman kung ang tao ay kakampi na po sa mga Duterte. Halimbawa, to si Guanzon, di ba? Nakikita niyo naman eh. Tapos nag-appear na siya sa mga programa na sa network ng kampi kay Duterte. Halimbawa, yung SMNI, meron na siyang programa diyan. Yung sa Net25, nag-appear na rin diyan si Guanzon. O yun po nakikita niyo. Pero ito po, yung NUP, sa tingin ko po rito, ano po to? Nagpapataas lang ng presyo, no? Alam niyo na ibig ko sabihin, hindi po literal 'yan, nagpapa-importante. Nagpapataas ng presyo kasi wala pong pronouncement, wala pong ginagawa ang NUP para pumabor sa mga Duterte. Kahit nga po yung mga member nila kasama po ron sa 54 na bumoto laban kay BP Sara. Kaya wag po kayo magpapapaniwala diyan. Nagpapataas presyo lang 'yan, yang NUP na yan. Kasi never po silang pinuri nila. In fact, panay kabaliktaran eh. NUP po ang nagpatalsik. Kapartido nila si Barsaga. Kilala nyo naman si Barsaga, malapit sa mga Duterte yan. Kapartido nila si Barsaga. Pinatalsik nila.
sinuspindi nila, pinasuspend ng kanilang leader si Puno at saka pinasuspend ulit. Kaya wala kang aasahan dyan sa NUP na yan. Wala pa silang ginagawa na pabor sa Duterte. Nagpapapansin para tumaas ang presyo. Huwag kayong magpapalinlang. Hanggat wala silang, kung mga member nila kasama sa 54 na bumoto laban kay BP Sara, ano asahan mo riyan? Okay. So ngayon, kita nyo naman, ano sabi ni Boji D? Welcome naman kayo. Pwede naman tayo mag-usap. Mag-uusap lang yan. Alam nyo yung nag-uusap? Alam nyo na pinag-uusapan nun. At saka ano ba angal ng mga NUP? Hindi naman po angal nila dahil may korupsyon. Hindi naman po sila umangal dahil sa mga katiwalian sa gobyerno. Ang inaangal nila, yung budget nila. Hindi po yung mga problema ng Pilipinas. Budget nila ang nirereklamo ng NUP. Kaya yung mga nagsabi po na pabaliktad na yan, magiging Duterte na, baka sa pagpresidente na si BP Sara. Okay. Punta na po tayo rito sa mga main event. Ito po si Pangulong Marcos. Ngingiti-ngiti pa eh. Hindi ko ugali yung tumatakbo sa problema. Correct. Hinaharap ba ni Mr. President ang problema? Hinaharap naman. In fact, ito yung latest na problema. Lahat po ng problema hinaharap niya. Matigas po siya pag nagsalita sa mga problema. Mula po sa problema sa mga hoarders. Lagi niya po yung binabanggit sa di ba? Sa kanyang mga speech sa lalong-lalo na rito pag mga State of the Nation address, na niya. Lahat po ng problema hinarap niya. Ang problema, Mr. President, ang tanong, may nalutas ba kayo? Sa mga pagharap ninyo ng problema, may nalutas ba kayo na problema na kinaharap ng Pilipinas? Ang sabi lang naman ni Mr. President, hindi ko tinatakbuhan ng problema. Ibig sabihin, hindi siya tumatakbo sa problema, hindi niya lang alam kung paano lulutasin. At napakahirap po kung ang problema na talaga ay kayo na. Di ba? Halimbawa, pagbigay tayo ng halimbawa, yung flood control, tinakbuhan niya ba? Pumunta pa nga siya ron sa mga ghost project eh. Di ba? Eto. Isang araw, walang nagawa rito. Ang sabi rito, completed. Okay na okay tayo. Kaya sabi niya, nanawagan siya na, mahiya naman kayo. Iimbestigahan namin kayo. Kala mo talaga umiikot pa Nakita niya yung gumuho dun sa may Benguet. Pinupuntahan talaga. Pagkatapos ng mga photo ops, ano na nangyari? Meron pa rin. Nagtatag pa rin ng ICI. Di ba? Kaya talaga akala mo talaga lulutasin eh. Ngayon po, ano na nangyari sa ICI? May sinabi pa siya, maraming magpapasko sa hindi magiging masaya ang Pasko. Maraming raw hindi masaya ang magiging Pasko. Yan yung sinasabi natin, Mr. President, sagana kayo sa talkies. Sagana kayo sa salita. Lahat, wala kayong inuurungan. Lahat ng problema, kaya nyo lulutasin ninyo. Hindi nyo po ba naisip man lang na lahat ng pinakamalaking korupsyon naganap sa panahon ninyo? Ang pagbalik ng droga naganap sa panahon ninyo. Ang lahat ng malalaking suliranin ng bansa naganap sa panahon ninyo. Ngayon naman, pinoproblema naman niya yung walang pumapasok na turista. Lahat talaga, sinasabi niya lahat eh. Tinutokes niya lahat. Alam niya lahat ng problema eh. Etong mga
problema ng mga OFW, hindi natin uurungan yan. Hindi natin tatakasan yan. Walang tatakbuhang problema. Wala nga pong tatakbuhan. Wala rin po kayong nilulutas. Ang gusto sana namin, Mr. President, alam ninyo yung problema, alam rin yung lutasin. Hindi sila sumaya. Tama si Pinoy ako eh. Hindi sumaya ang Pasko nila. Sobrang saya. Wala nakulong. Maski nga yung pandaigdigang problema eh. Gusto nga nung lutasin na ni Mr. President eh. Nangangampanya nga po siya ngayon maging member ng UN Security Council. Alam niyo ba trabaho ng UN Security Council? Payapain ang mga lugar na nagkakaroon ng kaguluhan. Iyan ang Security Council. Gusto maging member niya ni Mr. President. Gustong mahalal. Ang galing talaga eh. Pasensya na kayo ha. Pareho kami may sipon ni Mr. President. Ang maganda lang sa akin, alam ko pa na tumutulo si kaya na sumisinga pa ako. May nakita po ko na dumayo pa eh. Dumayo pa sa New York. Hindi na pala nararamdaman yung pagtulo ng sipon. Na natin banggitin kung sino yan. Okay. Ang point lang, Mr. President, baka naman kaya ka hindi tumatakbo sa problema. Baka ikaw na yung problema ng Pilipinas, Mr. President. Talagang hindi mo talaga matatakbuhan ng problema kung ikaw ang is either yung pamumuno mo ang problema o ikaw mismo. Di ba? Halimbawa, Mr. President, eto po, kitang-kita natin na walang silbi yung ICI, ipinatigil ninyo yung investigasyon na may silbi, yung kay Marcoleta na Blue Ribbon, ipinalit yung investigasyon ni Ping Lacson na non-investigation. Yan ang kalutasan nyo ng mga problema, Mr. President. Palitan yung matinong nag-iimbestiga ng walang investigasyon. Okay. So sa madaling salita, mga kapatid, baka kaya hindi mo matakbuhan ng problema, Mr. President, dala-dala mo. Baka ikaw mismo ang problema, Mr. President. Di ba? Kasi paano makakalusot yan yung mga katulad ng brownout? Simulang-simula pa lang. Sinalubong kagad siya ng mga brownout sa NAIA. Ano ang tinapay? Imbis na malutas yung brownout sa NAIA. Alam niyo po, dahil po galing tayo sa Duterte po, no po yan eh. Wala po kayo nabalitaan na nag-brownout tapos nasundan pa ng brownout at nasundan pa. Kaya po dahil akala ng mga senador, ang tatapang ng mga senador, akala nila panahon pa tayo ni Duterte, no? Nung nag-brownout sa NAIA, natatandaan ko lang, Mr. President, unang brownout sa NAIA, ang sabi ng mga senador, heads must roll. Heads must roll daw eh. Walang gumulong na ulo eh. Nasundan pa ng brownout ulit. Wala na nagsalita na heads must roll. Napahiya sila eh. Walang nag-roll na head eh. Nasundan pa ulit ng brownout. Akalain mo yun? Buong panahon ni Duterte, walang ganyan. Nasundan pa ng kung ano-anong katarantaduhan sa NAIA.
Meron pang nasira yung mga ano ba yung nasira nung simula pa lang ng presidency ni Mr. President, Oh. Baka yung mga inaction mo, Mr. President, mga maling aksyon. O paano niya nalutas yung problema na NAIA? Binenta na lang. Yung operasyon na NAIA ay pre-privatize na lang. Hindi kayang lutasin yung simpleng mga brownout. Benta na lang natin yung operasyon na to kay Lusyutan. Hindi pala Lusyutan. Kaya San Miguel Corporation. Ba? Okay. Meron pa pala. Yung ano pa pala, surot at daga. Yung pala ang ultimate goal lang, ibenta. Pucha, kaya pala sunod-sunod ang brownout, pati mga radar nasisira. Meron pang daga at surot. Sikat na sikat tayo eh. Nabalita sa buong mundo eh. International airport. Pala, ibebenta lang. Pangklase talaga eh. Ano na nangyari sa ano? Kailangan natin ng pera, Mr. President. Ngayon natin kailangan ng pera. Asa na yung pinagbentahan ng ginto? Asa na yung Maharlika Fund? Unang-unang mga proyekto, Maharlika Fund. Maghagilap ng pera. Putya, mga mukhang pera talaga yung nasa gobyerno eh. Yan ang problema. Baka kayo ang problema, hindi mo talaga matatakbuhan ng problema, Mr. President. Tama ka. Dahil baka ikaw na ang problema ng Pilipinas. Okay, punta na po tayo rito sa kay BP Sara. Alam niyo may kinakailangan po tayong ano rito, no? Ito muna yung sagutan nila ni Raydon. Kaya naniniwala po ako na tatakbo to po si BP Sara sa Supreme Court na naman. Ito po ang sagutan nila sa posibilidad na isabpina ang tax return, bank transaction, check document ng negosyong nasa SALN ni BP Duterte. Kausapin muna nila, sabi po ni BP Sara, kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga ilan sa mga members ng House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan. At more than that, ay lumalabas na para silang mga law benders. Ayan, mga law benders pala kayo. Kung law benders ang akusasyon ni BP Sara, kinakailangan niya na tumakbo sa magsasabi na kayo ay binibend nyo yung law o nilalabag nyo yung saligang batas. Pag ganito na po ang sitwasyon, umapalag na si BP Sara sa pinaggagawa ninyo at sinasabihan na kayong law benders, patakbo na po yan sa Supreme Court. Okay. Kaya po ad cautelum ang nakalagay doon sa sagot ni BP Sara dahil para hindi siya ma-technical. Kasi pag sumagot lang siya, hindi niya nilagay yung ad cautelum. Ang ibig sabihin po nun, nagpapailalim na siya dito sa inyo, sa Committee on Justice. Pero dahil may ad cautelum, sasagot ako, pero para sumagot lang. Pero hindi ko pa rin inaalis yung aking karapatan na questionin yung mga pinagagawa nyo sa Committee on Justice. Okay. So kung unconstitutional, may nakikita silang unconstitutional na ginagawa, itong si Laridon, si Shell Jokno, pwede silang tumakbo sa Supreme Court. So ano mangyayari pag tumakbo si BP Sara sa Supreme Court? Anong mangyayari? Di sayang ang bayad, sayang ang maleta. Kung nagkabayaran man, kung may maleta mang involved dyan, bayad lang ng bayad yung nagbibigay ng maleta sa inyo pero masasayang lang ang inyong pagod. Dahil, ayan na po.
Pupunta na naman ng Supreme Court yan. So ano po ang sagot ng ilong ni Redon? Wala pong pang-abuso dahil nasinghut ko na po ang lahat ng pang-abuso sa Pilipinas. Ang galing ng sagot ng ilong mo. Wala pong law bending dahil kayang-kaya po silang idiretso ng ilong ko. Dito kundi ang pagpapatupad ng mandato ng proseso ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kailangan pong ipaliwanag ng pangalawang Pangulo itong tinatawag nating 50 million wealth gap sa kanyang pag-aari. Siyempre, pag hindi ito napaliwanag, mula doon sa kanyang mga negosyo, profesyon at iba pang pagkakakitaan, meron pong prima facie findings na ito po ay unexplained wealth. Kita nyo ha? Papaliwanag natin mamaya kung ano yung ginagawa nila Redon. Sabi nila Redon, mayroong hindi mapaliwanag kasi hindi niya pinapaliwanag eh. May unexplained wealth si BP Sara kasi hindi niya pinapaliwanag. Bakit na may papaliwanag sa'yo Redon? Yung salin niya. Bakit kinakailangang ipaliwanag? Ako tao ko sa gobyerno eh. Nagpapasa kami taon-taon ng salin. Bakit ako magpapaliwanag na manilagay ko sa salin? May kaso ba ako? Kasuhan nyo muna ako kung ano nilabag ko. Bago ko ipapaliwanag yan, meron bang mali sa paggawa ko ng salin? Ang problema nila, nagbibigay sila ng konklusyon mula sa mga nakikita nila. Hindi namin kayang ipaliwanag kung paano yumaman si BP Sara. Kaya malamang may unexplained wealth siya. Ganun ba yun? Pucha, di pwede mo na pala. Halimbawa, may kapitbahay ka. Nung isang taon, walang kotse, walang mga TV. O ano ba yung mga nabibili? Walang mga kagamitan. Hindi konkreto ang bahay. Sa loob ng isang taon, nakapagpatayo ng bahay, nagkaroon ng kotse. Tapos, hindi kumikibo yung kapitbahay mo dahil pribado siyang citizen. Ayaw niya nakikialam ang kanyang mga kapitbahay. O pwede ko na bang ireklamo yung kapitbahay ko? Unexplained wealth? Malamang ito ay manduruga, magnanakaw siguro to kasi dati naman wala siyang ganyan. Nakukuha niyo po kung anong binibintang nila kay BP Sara? 2 dekada nakakaraan, eto lang ang yaman mo. Paano ka yumaman? Malamang magnanakaw ka. Ganyan po ang bintang nila sa pagnanakaw kay BP Sara. Kaya para maunawaan namin, pengi akong bank account, pengi akong ano. O ngayon, dahil sa mga kalokohan ninyo, tatakbo na si BP Sara sa Supreme Court. Wala naman pala kayong reklamo. Wala naman pala kayong ultimate facts. Kanina ko pa po sinasabi yung ultimate facts. Ito po ang pagkakaiba. Dalawa po yan eh. Ultimate facts at saka yung ginagawa po nila, conclusions of law. Conclusions of facts. Ang sabi ni BP Sara, wala naman kayong mga ultimate facts. Ano talaga yung nirereklamo ninyo? To cut the chase short, para po mapaikli, ibigay na po natin yung mga sagot ni BP Sara. Anong binintang nila at ano ang hinahanap na ultimate facts ni BP Sara? Halimbawa, contract to kill. Diba? Direkta na. Kasi maganda to eh. Na kailangan malaman po natin yung sagot ni BP Sara mula po sa madaling unawain. Kasi po, nakikinig ako minsan sa mga abogado magpaliwanag. Dahil sanay na sanay sila sa pagpapaliwanag ng mga abogado. Akala nila ngayon, yung mga tao naiintindihan yung mga termino nilang pang-abogado. Dito po, pasisimplihin natin. Hindi po ako abogado. Pero pasisimplihin po natin yung mga nagaganap. Halimbawa po yung contract to kill, paulit-ulit to, di ba?
Si BP Sara ang nag-hire ng isang assassin. Okay. Anong hinahanap anong sabi ni BP Sara? Walang ultimate facts. Bakit? Ito po ang ibig sabihin. Walang prueba. Meron po bang kinontratang assassin? Sino? 'Di ba? Saan naganap? Kailan? Kailan po kinontrata? Saan po? Ano pong patunay? Sino 'yan? Yan po ang kinakailangan para ma-establish mo na si BP Sara ay totoong nag-hire ng isang John Wick. Pero kung hindi mo kilala kung sino si John Wick, hindi mo alam kung saan naganap yung transaksyon, kung kailan, wala kang ultimate facts. Yun po ang ibig sabihin ng ultimate facts. Mamaya po kukontrahin po natin yan. Ngayon, sinasabi nila, hindi, nagsalita siya, nag-speech siya eh. Yun yung ultimate conclusion. Sa speech niya, ay hindi pala ultimate conclusion. Yun po yung conclusions of law. Dahil po sinabi niya, sa speech niya, na meron na siya nakausap, may conclusion sila, therefore, nag-hire siya ng assassin para ipatigok tong mga first lady, first family, tsaka yung pinsan niya. Nagkakaroon po sila ng konklusyon kahit wala pong ultimate facts. Nagre-reklamo ka, kinakasuhan mo eh. Hindi po pwedeng, sinabi niya yun eh. Galit na galit nga siya, sinabi niyo. Di ba? Hindi po ubra yun. Kinakailangan patunayan mo na nag-hire talaga siya ng John Wick. Kung hindi mo mapapatunayan yan, wala kang ultimate facts. Sige, tuloy natin. Ano pa? Exaggerated yung conclusion nila dahil siyempre galit na galit si BP Sara nun eh. Di ba? Misuse of confidential fund. Ano dapat? Dapat meron silang batayan, no? Duterte Defense noted that the law relevant joint circular do not prescribe specific time limitation. Yung specific time limitation nila. Yun yung sinasabi nila na kinastos ng 11 days. Meron po bang batas na bawal kang gumastos ng 11 days? Wala. So ano nilalabag na batas? Wala. Wala pala eh. Ginastos niya ng 11 days yung 125. Magpakita kayo ng batas na bawal gastusin yung 125 ng 11 days. Kung walang batas na bawal gumastos ng sabi nga ni BP Sara eh, sa gobyerno kahit 1 bilyon kaya mong gumastos sa isang araw. Kumpara mo nga, what is 125 in 11 days? Pwede ka nga gumastos ng 1 bilyon. Ang tanong, may bawal ba yun? Hindi. So wala kang facts na nagsasabi na lumabag siya ng batas. Kasi wala siya nilalabag eh. Okay. So ang sinasabi niya na betrayal of public trust yung lintik na 11 days mo lang ginastos, utot nyo. Yan lang ang sagot ni BP Sara dyan. Syempre, yun ang interpretasyon ko sa sagot niya. Okay, allegation of unexplained wealth. Ito. Bribery. Okay, ito po. Erkamp argued that allegations should describe Department of Education officials lack evidence that any monetary gifts came directly from her. Sabay nagbigay sa'yo ng sobre. Di ba may sinabi na si BP Sara dyan kung kanino galing yan sobre? Inabot ni BP Sara sa'yo yung sobre? Ikalawa. Ito pa. Unexplained wealth daw ni BP Sara dahil
Sabi ni Ramil Madriaga. Tutunog. Ang tanong, si Madriaga, hearsay lang yun eh. Wala naman nagpapatunay na sinabi ni Madriaga eh. Hearsay lang nang hindi ka panipaniwalang anong tawag kay Madriaga? Witness. Sa isang witness na PDL. Yan. So sabi ng depensa, the defense, fair conclusion of facts and law, self-serving conjectures intended for fishing expedition. Fishing expedition lang lahat yan. Yung ginagawa nila kay BP Sara. Ito pa isa. Contract to kill. Ay hindi, tapos na pala yan. Extrajudicial killings sa Davao Death Squad, di ba? Inaakusahan din nila na pinuno ng Davao Death Squad si BP Sara. Okay. Yung bintang pa lang ay lahat yan naganap bago pa maging Vice President si BP Sara. So paano mo i-impeach bilang Vice President? Hindi pa natin sinasagot kung totoo ba yun o hindi ah. Ano may sasama sa Vice President impeachment yung nangyari nung siya ay mayor pa lang ng Davao City? Ba? Okay. So wala po talagang katotoran tong mga to. Kaya ang konklusyon po ng kanyang mga abogado mula po sa Fortune, Narbasa and Salazar Law Firm maintain that by failing to provide these ultimate facts, the complainants have left with nothing to answer. Wala naman pong sasagutin eh. Sumagot lang po sila para sabihin sa inyo na wala naman kayong ultimate facts na ibinibintang kay BP Sara kaya hindi po kayo karapat dapat sagutin. Sa madaling salita mga kapatid, eto po ang gagawin po nila. Halimbawa po yung laging sinasabi nito ni eto si Terry Ridon. Kinakailangan daw kasi hindi raw maipaliwanag yung 50 million wealth gap. Ano yung wealth gap na sinasabi mo? Yung dalawang dekada? Sinasabi niya kasi 2008 nung naging vice mayor si BP Sara. Kasi pag naging vice mayor lang siya, doon lang siya magkakaroon ng salin eh. So mula 2008 hanggang 2026, may 50 million gap daw yung pera. Eh milyonaryo na si BP Sara noong 2008 eh. May negosyo sila. Imposible ba yun? Hindi ko maintindihan kung may 18 million ka na nun na asset, after 2 decades, naging 88 million, may negosyo na ba siya nun? May negosyo pa ba sila ngayon? Yung asawa niya hindi po involved sa gobyerno. Nagne-negosyo po. Meron po sila law firm. Ang laki nga ng utang ng chairman nyo eh. Di ba? Magkano ba utang nito ni Luistro? Magbayad ka muna, Luistro, ng utang bago mo usigin si BP Sara. Imaginein mo, Terry Ridon, si Luistro, 8 million yata utang. Isang tao, 8 million ng utang. Imagine nyo? Ang laki pala ng inaakit na pera niyang law firm na yan. Para magkautang si Luistro ng 8 million. Tapos kukwestiyonin mo, halagang 50 million lang. Isang tao nga, 8 million, kayang magkautang oh. Ganun kalaki yung... Di ako naniniwala rito kay Ridon. Ay, kasi po ako, nakita ko po yan. Hindi lang naman po yung asset, yung salin po, hindi lang po pera yan. Ang asset po, kasama po ang house and lot dyan. Hindi nyo po ba alam yun? Ako, ang house and lot ko, halimbawa, nung araw, 303,000 inutang ko sa Pag-ibig. Ngayon, milyon na yun.
Hindi ko ibebenta yun ng yung bayat lupa ko na yun na hinulugan ko sa pag-ibig ng 25 years. Nagkakalaga ng 303,000 noon. Hindi na po yun pwedeng 303,000 pa rin ngayon. O after 25 years. Oh. Hindi ko yun ibebenta ng mababa sa 6 million. Yung bayat lupa ko na yun. Doon pa lang eh. Nakita nyo po, nagkaroon ako ng 6 kung ilalagay ko ngayon yung worth nun, lalagay ko 6 million. Oh, ano ang unexplained doon? 2 dekada na yung nakalipas. Mga bugok. Kung may pag-aari ng lupa yung mga yan, malaki na po ang lupa niyan. Tapos takang-taka ka, bakit nadagdagan ng hindi maipaliwanag daw? Bakit gusto mong malaman? Tagapagmana ka ba? Yung ginagawa kasi ni Redon, ayon nga kay Attorney Jing Paras, paghihiganti yan. Kasi napahiya siya. Tauhan niya ni Duterte. Binigyan ng trabaho. Ewan ko kung tungkol sa sa kahirapan. Puta, nagbiyahe sa buong mundo. Tinanggal ni Digong. O, yan yun. Terry Redon. Makapalang ilong mo. Kaya ka ganyan. Pati Dolomite, gusto mong imbestiga. Ba't ayaw mo ituloy yung investigasyon sa Dolomite? Napahiya ka ba? Hindi ka pinayagan ng speaker? Nakakahiya kasi, di ba? Pucha, wala nang katuturan, Dolomite. Iimbestigahan mo yung Dolomite. O bit hindi mo ituloy yung investigasyon sa Dolomite nung mapahiya ka? Okay. Isa pang sinasabi ng kampo ni BP Sara, yung hindi po pantay na pagtrato, no? Sa impeachment complaint kay BBM at saka kay BP Sara. Kay BBM, ang daming hinahanap eh. 'Di ba? Tapos idedeklara na walang substance. Dito ay wala pa tayo diyan, naririnig ko si Dilima eh. Triple yung baba na nagsasala. We're not in any way concerned with that. That is not the proper, ganun-ganun eh. Wala pa raw sa proper time na i-discuss yung mga ebidensya. Kaya pala ngayon ko naunawaan, sabi ko, bakit ayaw nilang talakayin yung ebidensya? Bakit ayaw nilang buksan at pag-usapan yung ebidensya? This is not the proper time, sabi ni Dilima. This is not the proper time to even calculate the evidence. This is just preliminaries. Arte mo. Mas matagal nyo pang tinalakay yung Ann-Curtis ni Bong Suntay kaysa dyan sa mga ebidensya. Yung pala, wala palang ebidensya. Paano natin natiyak? Oh, yun si kagalang-galang na ngipin na tinubuan ng tao, Shell Jokno. Nagpetisyon na pinapasabpi na yung lahat ng mga dokumento ng mga SEC registration ng negosyo ni BP Sara, bank account ni BP Sara, yung mga salin ni BP Sara. Ngayon pa lang nila pag-ano yan yun. Ito, saan galing tong pera na to? Paano nakapagtayo ng negosyong ganyan? Diba? Bakit may sasabihin na? Kaya pala ayaw pag-usapan yung ebidensya. We are not in that stage yet.
Kaya pala ayaw ipasuri yung ebidensya, wala pa pala kayong ebidensya. Oh. Wala talaga ebidensya silang ilalabas pala kaya ayaw nilang talakayin yung ebidensya. Ngayon, naghanap sila ng ebidensya dahil siyempre, Committee on Justice, parte daw ng kanilang pagsisecure ng evidence. Parte ng pagsisecure ng evidence? Wala talaga pala kayong ebidensya pa. O yan po. Ngayon, nare-realize po ninyo at dahil dyan, pwede na ngayon tumakbo si BP Sara. Ini-impeach siya, wala naman palang ebidensya. Ayan po, lahat ng mga pinigay niyong pinasasagot nyo kay BP Sara, meron na siyang hawak ngayon. Na totoo palang wala kay ebidensya. Plus yung sabpina ni Chel Ngipin Jokno, yan po ang dadali niya sa Supreme Court. Nakatunayan, ini-impeach nyo yung 32 million. Alam nyo ba ngayon, ang pinag-uusapan ngayon, mahigpit ang DOJ ngayon. Yan po ay pinayagan po ng Supreme Court para hindi na po, ang pinapayagan na lang po ngayon na pag-advance, yun pong mga may ebidensya, hindi na po lahat ngayon ay kinakasuhan. Pag mahina ebidensya sa totoong buhay to pag mahina po ebidensya laban sa iyo, hindi po to sa impeachment dito po sa DOJ. Di-dismiss na kagad yung kaso dahil ang dami ng backlog ng mga korte natin. So sa prosecutor pa lang, di-dismiss na agad kung walang mabigat na ebidensya. Hindi katulad nung araw na lahat ng approve sila ng approve. Okay. So, ako naniniwala na ibabasura na naman ng Supreme Court yan. Aangal na naman kayo sa Supreme Court. Ang linaw eh. 'Di ba? Sabi ng Supreme Court, lahat ng reklamo dapat may kaakibat na ebidensya. Wala pala silang ebidensya. Ano meron sila? Panay konklusyon. 'Di ba? Sinabi ni BP Sara nung galit na galit siya na meron na siyang O dapat, kung totoo yun, magbigay kayo ng tao na ako yung hinire ni BP Sara. Meron pang isa yung lagi nilang binabanggit yung COA. Sabi nga ng ni BP Sara, ano ba sabi ng COA? Wala pa pong final yung COA. Naka-appeal pa. Para maunawaan nyo po, yung naka-appeal pa, si Franz Castro, convicted na 2 beses, nakalaya pa rin kasi under appeal. Para maunawaan nyo lang po, wala pa pong final sa COA. Ano lang ba yung final na yon? Yung notice of disallowance. Yan yung sinasabi nila, may notice of disallowance daw sa COA. Isa na lang po natitira, lahat po. Natugunan na po ni BP Sara, lahat po ng question ng COA. Sa isa na lang. Notice of disallowance, 73 million. Ang liit, no? Malaki sa atin, pero maliit po kumpara sa bilyon-bilyon, daang bilyon, trilyon na ninakaw dyan sa flood control. Masyado silang concerned dun sa 73 million na lang. Okay. 73 million, wala pa pong final. Ngayon po, latest po to. Nasa NBI na naman po ang 18 na ex-Marines. At lahat po ng hinihingi po na NBI na
nagdokumento at ebidensya para suportahan po yung kanilang aligasyon sa mga top government official. Pag wala pa rin kayong ginawa NBI, ewan na lang natin. Meanwhile, si Lacson, wala pa rin pong balak na mag-imbestiga. Kaya mabuhay ka Lacson. Pangatawanan mo yan na hindi ka na mag-imbestiga. Yan lang po ang ating topic so far. Teka lang, meron palang banat si Attorney Vic Rodriguez. Ito po, sabi ni Attorney Vic Rodriguez, yung lukarit sa palasyo, lagi niyang sinasabi naghahaman daw sa kapangyarihan si BP Inday Sara. Wala ho kasing alam yun. Hindi siya naging parte ng kampanya ng 2022. Wala, meron lang ho ang papel niyan. Umasok siya nung marami ng kaguluhan sa gabinete ni Bongbong. Siyempre, siya yung gahaman sa kapangyarihan eh. Gusto niya yung limelight, gusto niya yung camera, gusto niya yung surrounded siya ng siguro ng mga kung sino-sino at nakakolorete at kung ano-ano. Yan ang sabi. Kung pinalalabas mo ang Anticler, naghahaman si BP Sara, dapat presidente yan ng Pilipinas ngayon. Kung gahaman si BP Sara, dapat tumakbo siya noong 2022. Kung tumakbo si BP Sara, presidente siya ng Pilipinas ngayon. Yan lang po ang ating topic. Kilala nyo na yung Locarit